Magandang araw sa inyong lahat at ako'y natutuwa dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkita-kita kahit nga wala tayong pasok ngayon dahil nga may memo galing sa ating DepEd family na all public schools nationwide shall implement asynchronous classes or distance learning on April 15 to 16, 2024. So, bilang panimula, tayo ay manalangin. Salamat po Panginoon dahil ang bawat isa sa amin ay nasa maayos na kalagayan. Salamat po sa mga taong naging daan upang maging ligtas kami sa araw-araw. Salamat din po at nagkaroon kami ng pagkakataon para sa modular class namin ngayon para ipagpatuloy ang aming aralin. Naway patnubayan mo kami sa araw na ito na may sagawa ang mga gawain namin ngayon na may bukas na kaisipan at kahandaan ng kalooban. Ang lahat ng ito ay ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. O sana ay tayo ay nagkaroon ng bukas na kaisipan ngayon para maintindihan natin mabuti ang ating aralin. Okay, so ngayon, ang layunin ng ating aralin ngayon ay nasusuri ang isyong kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sexualidad. So bago matapos ang ating araling ito, ay dapat maliwanag sa atin ang mga isyong ito. Okay, 'di ba sa first na lesson natin sa module 1 natin ay napag-aralan natin ang mga issue. At ito ay ang mga issue na ito may 4 na issue at ito ay ang mga nakakawalan ng paggalang sa dignidad ng bawat tao. So, bago tayo pumunta sa ating bagong aralin ngayon, ay susuriin muna natin ang mga 4 na isyong sexualidad. Ay ang una ay ang pornografiya at ito ay ang mga mahahalay o malalaswang larawan na mga babasahin. Ito yung pornografiya. Ang pangalawa naman ay ang prostitusyon. Pamilyar na kayo dyan dahil nga nabasa na natin sa module 1, napag-aralan natin sa module 1 ang tungkol sa prostitusyon. At ito ay ang isang profession pala, di ba? Isang profesyon, isang hanap buhay na ito, isang trabaho na nagbibigay ng panandaliang aliw. At ang pangatlo ay ang pag-aabuso. Ang mga taong naaabuso, ito ay hindi maganda, di ba? Isang paglalaro sa bahagi ng katawan sa ibang tao. At ito ay nagginagawa na pagpupumilit o pinipilit ang isang tao o pinepersa. So, yun ay tinatawag nating pag-aabuso. At ang pang-apat naman ay ang premarital sex. May mga kabataan na involved na sa mga experience na ito sa premarital sex. Ang pagtatalik ng babae at lalaki na wala pa sa wastong edad o nasa edad na subalit hindi pa sila kasal. So yun ang premarital sex. Atin namang subukin ngayon ang inyong kaalaman. Okay? So meron akong inihanda dito na mga salaysay. 15 lahat na ito. At pakinggan ninyong mabuti at suriin ang mga sumusunod na pahayag na ito. Okay? Pwede nyong sagutin ito ng tama kapag wasto ang diwa ng pangungusap at isulat ang mali kapag hindi naman ito wasto. So, between tama at mali lang ang sagot ninyo dito. So, pwede ninyong isulat dyan sa inyong kwaderno ang inyong mga kasagutan. Okay, so makinig lang kayo dyan at ang gagawin ninyo ay ihanda ang inyong mga kwaderno at papel at kwaderno, okay, sa activity notebook na lang, at ang ballpen ninyo. Ang gagawin niyo dyan ay isulat lang ang tama kung ang aking pahayag ay wasto ang diwa. At ilagay naman mali kung ito ay hindi wasto. Okay, so sa una ay unang pahayag, hindi dapat maging dahilan ng awayan ang pagkakaiba ng kasarian. Ano ang tamang sagot natin dyan? Hindi daw maging dahilan ang awayan ang pagkakaiba ng kasarian.
babae o lalaki, hindi dapat nag-away niyan. So ano ang tamang sagot? Ang sagot diyan ay siyempre tama. Hindi dapat dahilan ang pagkakaiba ng kasarian. Ang pangalawa naman na aking pahayag ay ang payo ng mga magulang sa pakikipagrelasyon ay dapat pag-isipan at bigyan ng konsiderasyon. May mga payo, 'di ba, ng ating mga nakakatanda at mga magulang. So, ito ba ay tama o mali? Okay, so ang tamang sagot, tama. Okay, tama. Dapat nating pakinggan ang mga magulang at ang mga nakakatanda sa atin. Pangatlo, marapat itakda ang mga moral na batayan sa pakikipag-ugnayan. Ano ang sagot nyo dyan? Siyempre, ito ay tama. Marapat itakda ang mga moral na batayan sa pakikipag-ugnayan. Pakikipag-ugnayan, pakikipag-komunikasyon o kaya pakikipag-usap. Dapat natin itakdang mga moral na batayan. Moral na batayan, ito ay ang paggalang, pagbibigay respeto sa ating mga kapwa-tao. Hindi lamang yung mga nakakatanda, kailangan din irespeto ang mga ibang tao, bata man o matanda. At ito ay ang tamang pahayag. Okay, ang panglimang pahayag, pang-apat pa pala. Okay, nalampasan ko na ng pang-apat. Hindi mahalagang makilala mo ng lubusan ang iyong makakasama sa buhay dahil ang mahalaga ay ang inyong pagmamahalan. Tama o mali? At ang sagot ay sa number 4, mali. Hindi pinapairal ang damdamin. Dapat ay kilalanin mong mabuti ang iyong makakasama. So ang boyfriend o girlfriend ay dapat kilalanin mabuti. So kailangan mong siyang kilatisin na mabuti. O, diba? So, kilalanin mo ano ang pag-ugali niya, ano siya, sino siya, ganon. Ano ang ugali niya sa loob ng bahay, ugali niya sa labas ng bahay. At ang pakikisama niya sa lahat ng tao. So, ito ay mali. Kailangan at mahalaga na makilala natin ang tao na makakasama natin sa buhay. So, bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat kilalanin mo ang iyong makakasama. Bago ka makipag-asawa, siyempre, kilalanin mo muna siya. At ang panglimang pahayag ay ang sexualidad ay mabuti at sagrado. Ang tamang sagot sa number 5 ay tama. Oo, sagrado at mabuti ang sexualidad. Okay, number 6 ay walang limitasyon ang pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarian. Ang number 6 ay ito ay mali. Dapat merong limitasyon. Sabi dito, walang limitasyon ang pakikipag-ugnayan pero may limitasyon ito. So, ang pahayag na ito ay mali. Okay, number 6, number 7 na tayo. Wait lang. Okay, punta naman tayo sa number 7 na pahayag. Walang kontrol ang tao sa kanyang damdamin. Ito ay mali. Dapat meron tayong kontrol sa ating damdamin. Dapat iwasan natin ang magalit, ang sobrang magalit, at dapat ay ilugar natin. So, dapat may control tayo. Kung galit ka na, anong gagawin? Pag galit ka na, dapat control. I-control mo ang iyong damdamin para hindi ka makagawa ng masama. Kasi pag galit na galit ka na at hindi mo i-control ang sarili mo sa galit, makakagawa ka ng krimen. Baka mapatay mo pa siya, mabugbog mo pa siya, masabunutan mo pa siya. So, ito ay mali. Dapat meron tayong control sa ating damdamin. Number 8 ay ang sexualidad ay may kaugnayan sa kaisipan, emosyon at espiritual na katangiang taglay ng pagiging babae at lalaki. Ang sagot natin dyan ay siyempre tama. Yes. Ang sexualidad ay may kaugnayan sa ating kaisipan, ating isip, ang ating emosyon. Isip sa ating pag-iisip, alam natin ang tama o mali. Emosyon yung damdamin natin. At spiritual na katangiang taglay. Dapat meron din tayong spiritual na katangian.
Okay? So alam natin yung masama at hindi. So ipinagbabawal ang pakikipag-ugnayan sa pag hindi ka pa kasal. So kailangan makipag-ugnayan ka lang sa asawa mo. Pag asawa mo na siya, makipag-ugnayan ka na. Pero pag hindi mo pa siya asawa, boyfriend mo pa lang siya, girlfriend mo pa lang siya, iwasan ang pakikipag-ugnayan. So punta tayo sa number 9. Ang hangarin ng Diyos sa pag-aasawa ay panghabang buhay. Ito ba ay tama o mali? Siyempre tama, panghabang buhay. Till death do us part, sabi nga, di ba? Pag may kinakasal, nangangako sila na till death do us part. Hanggang habang buhay ito na pagkakasama, pag wala na silang buhay. Ang patay lang ang nakakapaghiwalay sa mag-asawa, hindi ang biyanan o kaya kung sino pa ba yan na mga tao ang makapaghihiwalay sa mag-asawa. At ang makakapaghiwalay lang sa kanila? Yes, kamatayan. Pagpatay ng asawa, pwede ka nang mag-asawa. So, ang hangarin ng Diyos sa pag-aasawa ay panghabang buhay. Asawa mo na siya o di pagtiyagahan mo na siya hanggang mamatay. Ganun yun. So, panghabang buhay. Kaya nga, dapat ninyong kilalanin ang taong pakakasalan ninyo. Dahil ito ay sagrado at panghabang buhay. Hindi naman hindi naman na biro-biro lang. Kundi dapat ninyong maging sagrado ang kasal. Ang pag-aasawa ay sagrado. So, ito ay hangarin ng Diyos na ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Han nga mabalin dati agsina kayo, mutlang nun yung kayatan ti may sakin may sa. Nagkasar kayo, tapos nagsina kayo mutlang, han nga mabalin dati. So, dapat panghabang buhay. Then, number 10 ay ang live-in. Alam niyo ang live-in? Ito ay ang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Yes, mahal nila ang bawat isa, nagsama na sila. Okay, wala pang kasal. Yun ang ibig sabihin ng live-in. Kahit hindi pa kasal ay eksperimento lamang. Patas ang babae at lalaki sa sitwasyong ito. Hindi, ito ay hindi tama. Ang ang live-in ay mali. Okay, so dapat magsama kayo pagkatapos ng kasal. Okay, punta tayo sa number 11. Dapat maging malinaw sa isang tao ang kanyang pangunahing layunin sa buhay. At ito ba ay tama o mali? Tama. Dapat may malinaw tayong layunin. Ano ba ang layunin mo sa buhay? Mabuhay na ano? Mabuhay na masaya? Mabuhay na maaliwalas ang kapaligiran? Mabuhay na walang problema? Mabuhay na anong gusto ninyo? So, dapat meron kang layunin. Ano ba ang layunin mo pag ikaw ay mag-asawa na? Pag may asawa ka, anong gusto mong maging pamumuhay ng iyong mga anak? So, dapat may layunin tayo. Number 12, maging mapanuri sa mga makabagong gawi na ipinapakilala ng kabataan tungkol sa pakikipag-ugnayang sexual. Ito ay, tama. Mapanuri. Dapat nating suriing mabuti ang mga makabagong gawi na pinapakilala sa kabataan ngayon. Ano ba yung mga pinapakilala ngayon tungkol sa pakikipag-ugnayang sexual? May mga di ba sa pornografiya, marami ng mga larawan. Hindi lang mga magazine ngayon ang nagkakalat. Pornografiya din, pwede rin yung mga papanood natin sa internet. Di ba? Marami diyan. Dapat hindi kayo papasok sa mga website ng pornografiya dahil doon maraming mga malalaswa at hindi ka nais-nais na mga larawan. Okay? So, ito ay mali. Na pumasok kayo sa mga pornographic website. Okay? So, number 13, ang paggalang sa sexualidad ay hindi pagpapatunay ng mataas na pagtitiwala at respeto sa sarili.
Ano ang kasagutan natin dyan sa number 13? Ang sabi dito ay ang paggalang sa sexualidad ay hindi pagpapatunay ng mataas na respeto at pagtitiwala sa sarili. Ito ay mali. Ang tama ay ang ating paggalang sa sexualidad. Okay? Dapat igalang natin ang sexualidad. Dahil ito ay ang pagpapatunay na tayo ay may respeto sa ating sarili. Kung hindi mo igalang ang sexualidad, sige lang. Kahit hindi kayo, kahit boyfriend pa lang kayo o kaya girlfriend, nakipag-ugnayan na, wala kang respeto at paggalang sa sarili. Okay, number 14. Isabuhay ang pagtitimpi upang mapigil ang sarili mula sa kapusukan. Ang kapusukan ay yung urge, yung pagnanasa mo sa isang babae o lalaki. So isabuhay ang pagtitimpi, ito ay tama. Tama nga naman na ating isabuhay ang pagtitimpi. Ayan, gustong-gusto mo nang makipag-ugnayan, pero kailangan meron kang pagtitimpi. Sabihin mo sa sarili mo na ito ay hindi pa panahon para dyan. Okay? So, pag hindi pa kayo kasal, nag-aaral pa lang kayo, o pwede naman kayong gawin mo siyang inspirasyon. Huwag mo munang isipin ang pakikipag-ugnayan sa iyong kasintahan, dahil kasintahan mo pa lang siya. Okay? So, isabuhay. Ibig sabihin, lagi na sa iyong puso, isipan ang pagtitimpi. Pigilan mo yan. O, di ba? Pigilan mo. Dahil may tamang panahon para sa ganyan. At ang huli na ating pahayag ay ang ating katawan ay tahanan ng ating Diyos. Tama ba? Ng ating katawan ay ang tahanan ng Diyos. Oo, ito ay tama. Pag ikaw ay masunurin, ibig sabihin nun ay sinusunod mo ang Panginoon. Di ba? Ikaw ay magalang, ikaw ay gumagawa ng masama, ay wala ang Diyos sa iyo, di ba? Ano ang meron sa iyo pag gumagawa ka ng masama? At kung gumawa ka naman ng tama, syempre, sinusunod mo ang utos. So, nasa ating pag-uugali, nasa ating pag-uugali, ang ating pagrespeto. Okay? So, ang ating katawan ay tahanan ng ating Diyos. So, pag isabuhay natin ang kagandahang asal, syempre, nasa atin ang Panginoon. Pero, pag kasamaan at hindi magandang gawi ang nasa iyo, syempre, si Satanas o ang demonyo, espiritu ng demonyo ang nasa sayo. Okay? So, ito ay ang pagsusuri natin sa mga pahayag na ating sinabi. Okay? So, meron pa tayong suriin. Okay? Ilang minutes na tayo? 16 minutes pa lang. May mga batayang moral hinggil sa relasyong sexual. Bilang mabuting anak na may pagpapahalaga sa mga nagmamahal sa atin, sino ba ang mga minamahal natin sa buhay? Siyempre, ang ating mga pamilya, ang ating mga magulang, sila yung ating mahalaga sa ating buhay at sila din ang mga nagmamahal sa atin. At bilang isang kabataan naniniwala sa isang responsableng sexualidad upang makatiyak ng panatag na kinabukasan, walang dahilan kung bakit hindi natin tatanggapin ang anumang paalala mula sa ating mga magulang. May mga magulang tayo na dada ng dada, salita ng salita, di ba? Siguro may mga magulang din kayo na hindi titigil ang kanilang bunganga pag umaga, di ba? Salita na sila ng salita kung ano ang mga sinasabi-sabi nila, kung ano yung kanilang mga pinag-uutos, ang kanilang mga advices sa atin. Okay, so kailangan natin silang unawain at tanggapin. Kailangan din natin pakinggan ang kanilang mga utos at ang kanilang mga paunawa dahil iyon ay isang pagmamalasakit
kung nungay bagbagaan na ka ni nanang mo, denggem. Nungay dilawon na ka ni nanang mo, wano ni tatang mo, denggem. Okay, kasi dayjay pagmamalasakit. Ano mang pakikipag-ugnayang responsable ay hindi lamang makatao, kundi makadiyos din. So, magiging responsable tayo sa mga gawaing bahay. Okay? So, pag may mga inuutos sila, dapat natin silang sundin. Maging responsable. Ang pagsunod kasi sa kanila ay isang pakakitaan nga responsable ka, mutla nga ubing. Okay? So, yun ang mga batayang moral hinggil sa relasyong sexual. May mga paalala ng ating mga magulang, di ba? Ay, nakong, kasto, yang kapay nga makipag-boyfriend, hang kapay nga gay-gayam, madamdama makiasawa kan, baka kung kunada. So, pakinggan natin sila. Pakinggan kung tama ba ang mga paalala nila. Dahil wala namang magulang na magsasabi ng hindi maganda sa kanyang anak. Wala silang advice na masama, kundi ang lahat ng mga advice na yon ay para mapabuti ka. So pakinggan ang mga magulang. Nakasalalay sa mga pagpapahalaga at prinsipyong etika ang moralidad ng sexualidad. Ado dagitay pamagbaga ka dagiti anak, di ba? So ado dagitay no prinsipyong etika kunana dagitay principles of ethic kasi no hamo ngamin nga sundan da ginanang mo kahit nasa una di kat bastos ka lalo no sumbasong batam bagbagaan na ka kung makat sumbasong batam bastos day awan ti etika na daytoy manadan to iso nga no bagbagaan da kayo da ginanang nyo denggen nyo an kay nga sumunong bat baybayan nyo lata hanyo nga sungsung-batan adda kay addan to di panunot yon no ustuba da jin baga ni nanang ay no madi ak amor aramidan no jin baga na kat madi pero han mo nga sumba-sumbatan ni nanang mo habang agser-sermon talalalo nga dumakdakkel umat atid dupay dagi sermon na no sumunong bat ka habang agser-sermon bay amta sumardeng tulat ta ni nanang wenno ni tata ang kadagiti sermon da. Okay, so bigyan sila ng pagpapahalaga. Ito ay upang maging gabay sa pagsasagawa ng mga pasyang sexual. Naglamlampasan da ngamin dagitan, iso nga bagbagaan da kayo. Wan, di ba? Pagsarsarmingan da dagitay napalabas da. Nakiasawa da nga nasapa, naganak da nga nasapa. Okay, so nga adda kay tata nga nasapa nga dimting dito'y lubong. Pero han nga kaya nga sa uwan nga dinanang kintatang yupat kamali. So dagiti pang magbagada dapat nga denggan nyo matlaang isuda. Okay, mga paraan upang magkaroon ng malinis at pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarian. Meron akong mga 4 na inihanda dito na mga paraan. Ano ba yung mga paraan na ito upang magkaroon naman ng malinis na pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarian? Kung babae ka, ang katapat na kasarian mo ay lalaki. Pag lalaki ka naman, ang katapat na kasarian ay ang mga babae. So dapat maging malinaw ito sa inyo. Okay? Dapat maging malinaw sa inyo ang iyong pangunahing layunin sa buhay. Isaisip mo ang tamang gulang o yung edad ng seryosong pakikipag-ugnayan na gusto mong maging partner sa buhay. Ngayon, bata pa lang kayo, iwasan muna. Pwede naman sigurong makipag-boyfriend ka, kasama mo lang sa pag-uwi, kasama mo siya sa paggawa ng assignment, ganun, magtutulungan kayo sa paggawa ng mga projects, o ganun, dapat. So, magkaroon kayo ng layunin sa buhay. Ano ba yung mga layunin ninyo pagkatapos nyong mag-aral? Ganun ba? So, dapat mag-aral muna bago kayong mag-asawa o mag-asawa muna bago mag-aral. So, dapat meron kayong layunin. Ang mas maganda dyan ay mag-aral muna bago mag-asawa. So, dapat maging malinaw sa inyo ang layunin ninyo sa buhay. At ang pangalawa ay maging mapanuri ka sa mga makabagong gawi na ipinapakilala ng kabataan tungkol sa pakikipag-ugnayang sexual. Walang batayang
moral ang pag-e-eksperimento sa sexual na gawain. Isa isip at isa puso mo lagi ang iyong isa isip at ipapuso mo lagi ang mga aral sa iyo. Okay? So dapat ding mapanuri ka, makita mo nalaing, adalom nga nalaing, gusto ba dati aramidak, gusto ba dati aramidan mi nga agtaray kami, in kami di ada yung lugaron, tagasawa kami, baka kasi tipan panunutan nyo. So dapat maging mapanuri sa lahat ng mga bagay-bagay. Okay? Then next is, maging malaya ka sa pagtatanong sa tamang pangkat, oras at lugar ng mga tungkol sa sexualidad. May mga kapwa mo na mga estudyante siguro na ito yung mga pinag-uusapan. Dapat din isa-isip ang mga ito. So maging malaya ka sa pagtatanong. Agdamag-damag ka matanan niya ti kasano ti panag-asawa, kasano ti inubrada, ti panagbiagda, kasano da nga nagamam mo, anya ti inaramid da, sakbay da nga nagasawa, anya ba dagiti naging trabaho da, wano anya dagitay pinaghandaan da. So magtanong-tanong muna. Magtanong-tanong kayo. Huwag kayong sasabak sa isang bagay na kung saan hindi pa kayo sigurado. Okay? Hindi masama ang pagtatanong sa mga may nakakaalam. Yung mga nakakaalam na, mga matatanda, mga gitay lolo, lola nyo, auntie nyo, agpa-advise kayo nga umuna. Okay? So, magtanong kayo tungkol sa sexualidad, kasano mo ti panag-asawa da. Okay? Anya ba ti nasapol nga ramidan, sakbay nga sumabak ti panag-asawa. Okay? Nasa murang gulang ka pa upang makipag-date at sumamang mag-isa sa iyong nobyo at nobya sa isang liblib na lugar sa 10 oras ng gabi. Iwasan nyo yung mga ganun na kayo lang dalawa sa isang pribadong lugar. Dahil pag ganun ang mangyayari, malamang meron kayong maiisip na hindi maganda, kaya na hindi pa dapat na gawin ninyo. So dapat sa edad nyong yan 15, 16 ang edad ninyo, dapat hindi pa kayo sumama sa iyong nobyo o nobya at pupunta kayo sa isang lugar gabi, ganun, sa isang liblib na lugar yun, ay kaya umanti ka tao-tao kuma. So iwasan nyo dayjay. Iwasan nyo, iti sumurot, iti boyfriend nyo. Mabaling nga sumurot ka, birthday yan. Agawis ko matay boyfriend mo, wano girlfriend mo, birthday ni nanang na, birthday ni manang na, birthday ni tita na, ala ka sumurot ka. Hangka nga sumursurot nga mapang kayo agbuya iti sine nga dududwa, mapang kayo agbits nga dududwa, in kayo agpasyar iti banbantay nga dududwa. Haan nga mabalindag jay. So iwasan ninyo ang pamamasyal sa ibang lugar na kayong dalawa lamang. Lalong-lalo na kapag ikaw ay dapat nasa paaralan kayo o nasa bahay na kayo. Tamuni na ng kintatang nyo, da kayo digay eskwelahan, unod da ka digay balayo, simangpot kan, at pala di trabaho ni nanang mo, ay awang kamot gayam. Okay, so iyon yung mga paraan para maiwasan ninyo ang hindi maganda at para maging malinis ang iyong kaisipan, di ba? Malinis ang inyong kaisipan. Okay, so yun yung mga iwasan ninyo. Okay, ulitin ko, dapat malinaw ang iyong layunin sa buhay. Pangalawa ay dapat magiging mapanuri ka sa mga makabagong gawin na pinapakilala ng mga kabataan ngayon tungkol sa pakikipag-ugnayan. Dapat bawal ang pornografiya at ang pumasok sa mga website na nagbibigay informasyon tungkol sa mga sexualidad o kaya yung pagkikipag-ugnayan sa babae o lalaki. At dapat ay maging malaya ka rin sa pagtatanong. Dapat maging mapagtanong ka sa ibang
sa mga nakakatanda tungkol sa sexualidad at iwasan ang pakikisama sa iyong boyfriend o girlfriend, lalo na pag mamamasyal kayo sa isang lugar na hindi matao, yung mga walang katao-tao, dapat iwasan ninyo ang pamamasyal doon. Okay, so sa kabuuan, yun yung ating mga natuktasan hinggil sa pagkakaroon ng posisyon tungkol sa mga isyong may kinalaman at may kinalaman sa sexualidad o kaya sa isyong sexualidad. Okay, so sana naintindihan ninyo ang aking mga discussion ngayon sa araw na ito, at iyon ang ating lesson for today. So, meron akong ibibigay na inyong mga takdang aralin, at ito ang inyong gagawin at ipapasa ito sa susunod na ating pagkikita. Okay, so ang aking instruction o panuto ay gumawa ng panayam sa iyong pamayanan. Maaring gawin ito sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, text o chat upang maiwasan ang paglabas sa tahanan. Dahil mainit na ang panahon ngayon mainit talagang panahon, kaya nga meron tayong mga online class ngayon dahil nga napakainit talaga, summer na. Okay, so ang gagawin ninyo ay mag-interview kayo sa isang tao. Okay, so maaari ding mga kasama sa bahay ang inyong kapanayam, pwede rin yung mga kapitbahay o mga nasa ibang bansa na willing na makikipagpanayam sa inyo. May mga katanungan dito na inyong ibibigay at magbibigay sila ng kasagutan. Okay, meron akong 5 na mga tanong dito. So ipapakita ko sa inyo ang mga tanong na ito. At yun nga ang mga 5 katanungan na aking pinakita sa inyo at kailangan natin ng sagot, syempre. Okay, so merong 3 column dyan. Ang sagot ng magulang o guardian. Interviewin nyo rin yung magulang ninyo at ano ang kanilang mga sagot ay ilalagay nyo dito sa column na ito. At ang sagot ng kabataan ilalagay nyo rin dito at ang iyong sagot. Okay, so sana maging malinaw ang ating aralin ngayon at ako ay nagpapaalam na magandang umaga sa inyong lahat.